May mga bagong ex-soldiers ang lumitaw sa isang forum para patunayan ang umano'y delivery ng male-maletang kickback sa flood control projects. Iyan at iba pa sa report ni MJ Mondihar live. MJ, magandang gabi. Prince, magandang gabi. Matindi nga mga ganap sa isang events place dito sa Mandaluyong City matapos nga humarap ang mga dating aid o security personnel ni Rizal Congressman Zaldico at may mga bagong pangalan silang binanggit di umano sa investigasyon o sa anomalya sa flood control. May 4 na ex-marines na lumitaw sa isang forum sa Mandaluyong kaugnay sa issue ng maleta delivery scheme. Kasama sila ng Brave 18 o mga dating sundalo na nagsilbi noong security aid na resigned Congressman Zaldico. Patay sa kanilang pahayag, kasama umano sa mga pinagdelibera ng male-maletang kickbacks sina former Speaker Martin Romualdez. Muli rin binanggit ang pangalan ni COMELEC Chairman George Garcia na tumanggap raw ng milyong-milyong kickbacks. Binanggit rin ang pangalan ni former Budget Secretary Amina Pangandaman at iba pang personalidad. Nagsigawan naman ang mga tao sa forum matapos mabanggit na nadelibera ng maleta ang bahay ni Senator Chis Escudero. Pero sir, sa loob ng bahay din sir, kumain pa kami din sir, ang ulam namin hipon, kasama ko yung mga katulog niya sir. Binanggit rin ng mga news personality na sina Mon Tulfo at Arnold Clavio na tumanggap di umano ng pera mula kay resigned Congressman Zaldico. Na-mention rin sa former Public Works Secretary at ngayon Senator Mark Villar. Nagkaisa naman ang mga dating sundalo na halos lahat ng mga kongresista at ilang mga senador ay nakatanggap raw ng maleta. May mga opisyal din umano sa Executive Department ang nakinabang. Tumanggi naman ang mga dating sundalo na sagutin kung may mga tumanggap din ba ng maleta sa AFP at PNP. Dapat sana ay continuation ng forum ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control anomaly. Pero hindi ito natuloy matapos hindi dumalo ang mga senador sa Cayetano Block. Nauna nang dumating umaga ng Lunes, June 16 si Senator Amy Marcos. Pero umalis agad ito matapos makita na sarado pa ang venue ng forum. Isang larawan naman ang pinakita sa forum na nagpapatunay na pera nga ang laman ng mga maleta. Patay sa testimonya ng mga dating sundalo habang tinapos naman ang forum sa pag-awit ng lupang hinirang. Na personal knowledge nila yung kanilang binanggit sa forum kanina at sila po'y umaasa na kung matuloy man ang palitan ng liderato sa Senado sa ipatatawag na special session ng Malacanang, sila ay umaasa na ipatatawag din sila kung sino man ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee para malinawan at maihag nila ang kanila pang mga nalalaman kaugnay sa maleta scheme o yung umano'y delivery ng kickbacks sa flood control. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat MJ Mondihar sa iyong live report. Umaasa ang kampo ng tinaguriang Brave 18 o mga dating sundalo na dating security aid ni resigned Congressman Zaldico na muli silang imbitahan ng Senado upang may pagpatuloy ang investigasyon sa flood control anomaly. Tunghayin natin ang balita ni Paul Montibon. Sa kabila ng napipintong pagbabago sa liderato ng Senado, may hamon ang Brave 18 muling pakinggan ang kanilang mga testimonya. Ayon kay Attorney Levito Baligod, abogado ng Brave 18, na bukas ang kanyang mga kliyente sa mas malalim na pagsisiyasat upang mailantad ang mga umano'y katiwalian at mapanagot ang mga sangkot. Nilinaw naman ni Baligod na hindi nakatuon laban sa sinumang senador o personalidad ang kanilang mga pahayag. Anya, layunin lamang nilang mailahad ang katotohanan at mabigyang linaw ang mga isyong kanilang ililalantad. Samantala, iginit pa ng abogado na ang anumang pagbaliwala sa testimonya ng mga dating Marines ay maituturing na simbolo ng pagkabigo ng pamahalaan na tugunan ang mga aligasyon ng katiwalian at abuso. Failed state na tayo dahil ang government, there is no more governance, no? Yung tinatawag nating equality between branches of government, the executive, legislative, and the judiciary. The executive already captured the legislature. Diba? Captured na ang legislature. So wala na yung equality, wala na rin yung checks and balance. Congress can no longer check on the executive. No? Yung gobyerno ngayon is no longer serving and protecting the people. Why? Yung pagnanakaw na ito ay nawalan ng pondo para sa mga ospital, eskwelahan,
sa disaster at makikita ninyo biktima na ang mga Pilipino. Nagtapos ang pagtitipon sa isang madamdaming pag-awit ng pambansang awit na lupang hinirang bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan at pagmamahal sa bayan. Sa kabilang banda, may hinala si dating Congressman Mike Defensor na hindi ipapatawag ng bagong forma ng Senado ang Brave 18. Anya, nais raw na patahimikin ang mga sundalo at ituon ang atensyon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kaysa alamin ang katotohanan tungkol sa umunoy malawakang katiwalian sa flood control projects. Sigurado ko, pag nagbago ang Blue Ribbon Committee, hindi ipapatawag na naman itong mga sundalo. Sigurado ko, wala naman ipapatawag, papatahimikan, ihinto. Siguro, magpo-focus sila sa impeachment, no? Itututok sa politika. Gagawin ng ihiwalay para wag na mapag-usapan to. Pero yun ang inihingi ng tao eh. Ano ba nangyari sa korupsyon? Ano ba nangyari sa flood control scandal? Kaya mahigit 1 taon na, hindi pa rin tumatahimik. Dahil tumingi pa rin ng katawaruan, humingi pa rin ng hustisya. Nilinaw ni Defensor na wala siyang kontrol sa mga pahayag ng mga sundalo, kabilang ang mga aligasyong may ilang senador at iba pang individual na umanay tumanggap ng mga maletang may lamang pera. Saad din niya, maaaring ang forum ng Brave 18 ang pinakahuling pagdinig na malayang masasabi ng mga dating sundalo ang kanilang nalalaman sa korupsyon sa flood control. Para sa kampo ng Brave 18, hindi pa tapos ang laban habang hinihintay nila kung bubuksan ng Senado ang pinto para sa kanilang mga testimonya. Habang nananatili ang kanilang panawagan, mailantad ang buong katotohanan at mapanagot ang mga sangkot. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ako si Paul Montibon, SMNI News. Panlilin lang raw sa taong bayan ang anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor hinggil sa umano'y Blue Ribbon Committee hearing. Ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, nagdulot ito ng kalituhan sa publiko. Samantala, may hamon naman si Senate President Alan Peter Cayetano sa Gatchalian Block kaugnay sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Si Angel Pastor para sa balita. Linoloko niya yung tao at definitely gumagawa siya ng confusion, no? Dahil dun sa post niya, Blue Ribbon hearing. Ito ang naging pahayag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian laban kay dating Congressman Mike Defensor matapos nitong i-anunsyo ang umano'y Blue Ribbon Committee hearing ng kampo ng Cayetano Block. Ayon kay Gatchalian, walang otoridad si Defensor na mag-anunsyo ng naturang pagdinig dahil hindi ito miyembro ng komite at hindi rin senador. Hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? Hindi tama yan. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panluloko ang ginagawa. Kinontra naman ni Defensor ang pahayag ng senador at iginiit na lehitimo ang nakatakdasa ng pagdinig. So may Blue Ribbon Committee talaga na dapat ganapin ngayong araw. At ito'y nakapatay sa mismong pangunguna ni Senator Dante Marcoleta. Kaya kung ano man yung sinasabi ng confusion, wala akong nililig ang confusion. Ang gusto ko, lumabas ang katotohanan. Ang gusto ko, mapagsalita yung mga sundalo, nalalaman nila ibigay ng pera o pagdanako ng pera dito sa ating bansa. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Senate President Alan Peter Cayetano kay Senator Rodante Marcoleta sa gitna ng mga hamong kinakaharap nito kaugnay ng Blue Ribbon Committee. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na patuloy nilang susuportahan si Marcoleta hanggat nasa kanilang grupo ang pamumuno ng komite. The Blue Ribbon Committee, habang yan po ay legitimately under sa grupo, we will support Senator Dante Marcoleta. He is under much pressure. Baka nga kasuhan na daw, baka labasan na ng warrant of arrest. Hindi niya magamit yung session hall or and then yung coordination sa labas, napakahirap po. Hinamon din ni Cayetano ang Gatchalian Block na ipaubaya sa kanila ang Blue Ribbon Committee kung tunay umanong hangad ng mga ito na mailantad ang buong katotohanan. Anya, handa silang isuko ang iba pang posisyon at komite kapalit ng pamumuno sa Blue Ribbon Committee. Pinag-usapan namin ng grupo, kunin na nila lahat, Senate Presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para ang buong katotohanan. Mag-attend sila. Hindi naman natin gusto ng hearing na isang side lang nandun, pero hindi bibigay. Nagbigay rin ng mensahe si Cayetano sa mga testigo sa pagdinig. Witnesses, be strong, be steady in any way you can.
tell your story because you never know if you'll have the opportunity or not. Samantala sa Facebook post ni Senator Robin Padilla ay ginit nitong pag-aari ng mamamayang Pilipino ang Senado sa gitna ng mga nakatakdang pagpupulong ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Matatanda ang hindi kinikilala ng Gatchalian Block ang naturang pagdinig dahil umano'y hindi ito otorisado ng liderato ng Senado. Sa ngayon, sinabi ni Gatchalian na wala pa siyang anumang komunikasyon kina Senator Dante Marcoleta at Senator Pia Cayetano kaugnay ng usapin ng Blue Ribbon Committee. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News.